Adeline POV. Isang buwan na ang nakalipas mula noon. Wala naman naging problema sa pag-aalaga ko kay CJ, dahil ang bata mukhang nakikinig naman sakin. Minsan tinatakot din siya ni Miss Tam na aalis ako, kapag hindi siya nakikinig. Mukhang tumalab naman sa bata. Andito kami ngayon sa loob ng hotel, dahil dito kami iniwan ng aking boss. Habang si CJ naman ay busy sa kakalaro ng kanyang laruan na train. Nang biglang may lumapit sa amin na isang lalaki. Nakangiti siya kahit pamalayo, tumingin pa ako sa aking likod, at baka nagkakamali lang ako na sakin siya tumitingin, ngunit wala naman tao sa aking likod, maliban lang sakin o di kaya naman kay CJ. Pagdating niya sa tapat ko, para akong nahipnotismo dahil sa kanyang ngiti, at lumabas ang pantay-pantay niyang mapuputing ngipin. Hi, nagkita ulit tayo sa wakas. Sabi niya sa akin na may tinig pang parang masaya siya, ako naman natauhan dahil bigla siyang nagsalita. Naguluhan naman ako, dahil hindi ko naman siya kilala, ngunit familiar sa akin ang itsura niya, kaya naman sinagot ko siya, at baka nga, isa siyang artista. Hello po sir, sino po kayo? Parang timang kong tanong sa kanya, dahil nalimutan ko ang sasabihin, dapat ang itanong ko, kung artista ba siya. Ngunit ang akala kong maiirita sa tanong ko ay ito tumatawa siya. Aba baliw yata bakit tumatawa, wala naman nakakatawa, kausap ko sa aking sarili at napangiwi pa ako. Habang si CJ nakatayo na, at palaipat-lipat ang tingin sa amin dalawa, ang lalaking kaharap ko ngayon. Na para bang kinikilala din ang lalaki. Si CJ kasi yung tipong batang kapag ayaw niya sa isang tao, ay hahawakan lang ang kamay ko, at ilalayo niya ako. Kaso itong lalaki ngayon mukhang hindi mailap sa bata. I'm sad, miss dahil nakalimutan mo na ako agad. It hurt my feelings you know. Pakunwari pang nalulungkot na sagot ng lalaki sakin, kaya naman napaisip ako, at gano'n na lang ang laki ng mata ko, dahil kilala ko nga siya. Siya yung taong nadatnan kami ng boss ko sa labas ng mga kwarto na nililinisan ko. Kaya nag-iba ang timpla ng mukha ko, dahil naalala ko ang araw na yun. Dahil yun lang naman ang kauna-unahan na nasigawan ako. Mukhang naalala din ang lalaki, ngunit napakunot-noo pa siya, ngunit panandalian lang at nakangiti na. Pasensya ka na pala noon sir ha. Masyado kasing ano yung boss ko alam nyo na. Sagot ko sa lalaki na patangu-tangu naman, alangan naman sabihin kong sobrang sama ni Mr. Arrogant, di sinumbong na ako ng anak kasama ko ngayon. May pagka-chismuso pa man din si CJ. Napapansin ko din kasi minsan, kapag lumalabas kami ni CJ, kinakausap din ang anak nito ng matagal-tagal. Ewan ko kung ano ang sinasabi sa anak niya. It's okay, by the way, drop that sir, masyado ka naman formal miss, Ako pala si Luis and you are beautiful young lady, pakilala pa niya sa akin, medyo napangiwi na ako sa last na sinabi niyang maganda daw ako, medyo hindi ako kumbinsido doon. Pero kahit ganoon makikipagkamay lang naman ako, isa pa mabait naman siya so wala naman sigurong masama. Itataas ko pa lang ang aking kamay, at kukunin ko na sana ang kamay niya, nang biglang may sumigaw na naman. Ewan ko ba palagi na lang may sumisigaw kapag ganito ang nangyayari. Miss Magno, nagdadagundong na naman na sigaw ng aking boss, na akala mo nakagawan na naman ako ng krimen. Kaya naman napilitan pa akong napasinyas sa kaharap kong lalaki, na para bang nahihiya ako. Ngunit ang timpla ng mukha ng lalaki, ay hindi na din maganda, hindi katulad kanina na ang sarap pagmasdan ang ngiti niya. How many times I called you? You didn't answer my call. Pagalit na tanong ng aking boss, medyo sumama din ang timpla ng mukha ko, dahil ito na naman siya hindi na naman nilulugar ang pagka-arrogante niya, kaya naman napasulyap pa ako sa aking cellphone, ngunit wala naman ni isa siyang tawag, kaya tumingin ako sa kanya na kunot ang noo ko, ngunit ang aking boss nagbabaga na naman ang galit sa kanyang mga mata, dahil gumagalaw na naman ang kanyang mga panga. Kaya naman ang lalaking kaharap ko ang sumagot sa kanya. Mr. Parker hindi yata maganda na ipahiya mo ang empleyado mo sa harapan ng mga tao. Sabi ng nagpakilalang Luis kanina sa akin, mukhang hindi nagustuhan ng aking boss ang sinabi ng lalaki sa kanya. For your information Mr. Santos, I am the boss here, and I know what is the best way to my employee, sagot ng aking boss sa lalaking kaharap ko ngayon.
And secondly, who do you think you are? Mas lalong galit na tono ng boses ni Mr. Arrogant sa lalaking kaharap niya ngayon, ngunit ang lalaki parang hindi naman takot sa boss ko, dahil sumagot pa habang nakangisi, na para bang nagustuhan niya ang sinabi ng kaharap niya, na kahit na may pang-iinsulto na nga. Mr. Parker, you may also forget, that I am the one of your investors. Sagot ng lalaki kay Mr. Arrogant, samantalang ako nakikinig sa kanilang dalawa, na akala mo nagdedebatehan. Nakuha na din ang atensyon ng iba sa kanila, dahil sa titigan nilang pareho na walang ayaw magpatalo. Para silang mag-uumbugan sa napakalaking bato, na kung sino man ang magwawagi sa kanila, ay sa kanya mapupunta ang premyo. Ngunit ano nga ba ang premyo? Nagbalik ako sa diwa ko, nang nagsalita ulit si Mr. Arrogant. One of my investors, really? Medyo nakakainsulto na sagot ng aking boss sa kaharap niyang lalaki, pati ako nararamdaman ko na rin na may mangyayaring hindi maganda sa dalawa. I don't need your money. If you want to pull out your investment with me, who cares? Dagdag pa ng aking boss sa kaharap niyang lalaki, siya naman ang dating nahingal na si Sir Michael sa amin. I am sorry Mr. Santos for being late. Saad agad ni Sir Michael sa lalaking tinawag niyang Mr. Santos, ngayon ko lang napansin ang family name ng lalaki, pero seryoso na ang kanyang mukha, at nakaharap pa rin sa king boss. Mr. Aragon, I think, I went to the wrong place. Sagot ni Mr. Santos kay Sir Michael, ngunit sa boss ko siya nakatingin. Aalis na sana si Mr. Santos nang pigilan siya ni Sir Michael. Mr. Santos, we have already talked about this, and we all agreed. Even your parents, all we need is your signature? Malumanay na sagot ni Sir Michael sa lalaki, kaya naman napatigil ang lalaki sa paghakbang paalis, ngunit sakin na siya nakatingin, at sa kamay ni CJ na ngayon nakahawak na sakin. As I said Mr. Aragon, I went to the wrong place, I am sorry but I am very busy person. Sagot ni Mr. Santos na tumingin pa kay Mr. Arrogant, at tuluyan nang ang umalis. Napahinga na lang ng malalim si Sir Michael, nang tuluyan nang nawala si Mr. Santos. Samantala si Mr. Arrogant naman ay parang baliwala lang sa kanya ang nangyari, at walang pasabi-sabi na binuhat na si CJ, at hinawakan ang aking kamay, at mabilis na siyang lumakad na akay-akay kami. Ni hindi nga ako nakapagpaalam kay Sir Michael, napailing na lang si Sir Michael sa asta ng aming boss. Andito na kami sa penthouse, at ito ang boss kong pabalik-balik sa lakad, at sa harapan pa namin ni CJ. Sigurado ako na mamaya lang magrereklamo na ang anak niya. 5, 4, 3, 2, 1. Bilang ko pa at na nga. Nagreklamo na nga ang bata, siguro nahihilo na din sa ginagawa ng magaling niyang ama. Daddy, stop walking. Sabi ko sa inyo diba? Hindi naman ako umimik, mahirap na ang madamay sa dalawa, lalo at masama ang tingin sa akin. Ewan ko ba dito wala naman akong nilabag na batas. Basta deadma ko siya. CJ, what did the man say to you? Tanong niya sa bata, kaya naman napatingin ako sa kanila. Daddy, he did not talk to me. Mine he spoke, not me. Sagot naman ni CJ na parang naiirita na rin. So, doon ba siya nagagalit? Kausap ko sa hangin. Pero ang boss ko ang sama pa rin ng titig sa akin, kaya hindi ko maiwasan ang hindi kabahan. Tatayo na sana ako at magpaalam na, at magluluto ngunit pinigil niya ang kamay ko. Eto na naman ang balta-baltaheng parang kuryenteng damante sa kaloob-looban ko, dahil sa simpleng paghawak sa akin. Kanina naman ganito na rin, hindi ko lang matanggal ang aking kamay. Dahil sa higpit ng pagkahawak niya. Sir, bakit po? Kinastigo ko pa ang aking sarili, dahil ito na naman ako, nauuto. Siya rin naman at hindi rin nakasagot agad, at binitawan na ang aking kamay, at walang pasapasabing palm at ayon umalis na. Napailing na lang kami ni CJ sa inasta ng aking boss pero naguguluhan ako. Bakit kaya ganun ang inaasta ng aking boss? CJ, yung tatay mo may tama na sa utak no. Hindi ko napigilan na bulalas sa bata, at napabungisngis pa ako, at ang bata naman napahalakhak din, na akala mo naman naiintindihan ang sinasabi ko. Maya-maya lang tumigil sa pagtawa at humarap sa akin, at to na naman, kung makatitig parang katulad lang ng ama niya.
Mine, me I ask something to you, but promise me don't leave me okay? Sabi pa niya sakin na para bang may pakiusap. Napakunot noon naman ako, dahil sa sinabi niya, mukhang parang seryoso naman ang bata. Kaya naman pinatulan ko na. Okay, promise baby, what it is? Nakangiti ko pang sagot sa kanya, at nga parang nag-iisip pa siya kung sasabihin ba niya o hindi. Parang matanda talaga siya kung umasta. Kaya naman hindi ko napigilan ang sarili ko, ay hinalikan ko siya sa kanyang labi, smack lang naman. At ang bata ayon nag-blush pa. Kaya naman inulit ko at napahadyak-hik na. Ano na baby, ano yung sasabihin mo? Tanong ko ulit sa kanya, dahil hindi na siya matapos-tapos sa kakatawa. At buti naman tumahimik na, at sumeryoso pa ang mukha ha. Mag-ama nga sila ni Mr. Arrogant. Mine, the man who talked to you earlier, what do you think about him? Tanong niya sakin, napasulyap pa ako sa gawin niya, para tignan kung bata nga ba talaga ang nagtatanong sakin, dahil inaayos ko ang unan sa couch. You mean Mr. Santos? Balik tanong ko sa batang kausap ko, tumango naman. Well, he's handsome and kind, I think. Sagot ko sa kanya at napasimangot siya sa sagot ko, medyo naguluhan pa ako sa inasta ni CJ. More handsome than my daddy mine. Sagot ng bata sakin, medyo napangiwi pa ako, dahil bakit naman nasama ang tatay ng bata sa usapan namin. Kaya naman tiningnan ko si CJ, at nakatingin din pala sakin na akala mo naghihintay ng sagot, napaisip naman ako kung sino ba ang mas gwapo sa kanilang dalawa. Kung sa bagay, pareho silang matangkad, malinis ang ngipin, mukhang mas maganda nga ang ngipin nila kumpara sakin, tapos kung ngumiti mas gwapo si Arrogant, kaya lang bihira lang ngumiti yun. Samantalang si Mr. Santos nakangiti lagi, mukhang walang problema yon sa buhay. Kausap ko sa sarili ko, nagbalik lang ang diwa ko nang may humawak sakin kamay na mapipino, pagtingin ko mga kamay ni CJ. Baby, ang totoo kasi, hindi ko masagot ang tanong niya, at baka ma-hurt ko pa ang bata, kaya lang mukhang desidido naman ang mamang liit, kaya naman gagandahan ko na lang ang way na magpaliwanag sa kanya, nang hindi siya masaktan. Baby CJ ganito kasi yun, bawat tao may kanya-kanyang katangian, katulad ni Sir Luis gwapo siya in a good ways, kasi alam mo palang iti yung tao, not like your dad na ang layo-layo pa lang niya nakasimangot na, alam mo yun nakakatakot parang monster no. Pero hindi ko sinasabi na natatakot ako sa daddy mo baby ha, yun lang. Mahaba kong paliwanag sa bata, ewan ko lang kung naintindihan niya ako. So, you don't like daddy mine, and you like that man? Sagot ni CJ na sumigaw pa. Nagulat pa ako sa inasta ng bata, na akala mo lalapain ka sa sama ng tingin. Magkasing tulad sila ng kanyang ama kong magalit. Mas nagulat na lang ako, nang may biglang nabasag na salamin sa likod ko. Dahil sa gulat ko napatalon pa ako. Ay, tili ko at tiningnan ko si CJ nang masama na tumingin sakin, agad-agad naman na dumating ang kanyang ama, ni hindi ko namalayan na andyan na pala siya. CJ stop. Dumadagandong na sigaw niya kay CJ, at ang bata bigla na lang umiyak at tumakbo sa taas, nanginginig ako sa takot sa aking nasaksihan, ni kahit minsan hindi ko inaasahan ni isang hajab hindi yun pumasok sa akin isip, na magagawa ni CJ ang bagay na yun. 2 linggo na rin ang nakakaraan mula sa araw na yun. Andito ako ngayon sa cafe ni Miss Tamara, dahil sa wakas binigyan din ako ng day off ng aking boss. Dito kasi ang usapan namin tagpuan ng aking kaibigan na si Jana, dahil nami-miss ko na ang babaitang yun. Nag-usap din kami ni Miss Tamara tungkol kay CJ, at ganun daw talaga ang bata lalo na kapag hindi nagustuhan ang isasagot. Nagkwento ako sa kanya about sa buong nangyari, at ganun na lang ang kanyang gulat. Tinanong pa nga ako kung ano ba daw ang nararamdaman ko sa aking boss, at sinagot ko naman ang diretsyo na normal lang. Minsan takot lalo na kapag galit, pero kadalasan okay naman. Hindi siya sang-ayon sa una kong sagot, kaya lang wala naman siyang nagawa, dahil yun naman talaga ang totoo kong naramdaman. Alangan naman na sabihin ko, na kapag kasama ko ang aking amo, at tuwing nagkakadikit kami ay may kakaiba akong naramdaman, tulad ng malakas na tibok ng puso ko, o kaya naman mga kuryente na balta-baltahe sa aking katawan, kapag nagkakadikit kami. Ayaw kong sabihin yun, dahil hindi pa naman ako sigurado,
isa pa boss yun. Ano naman ang karapatan ko na magmahal sa isang hari? Napailing na lang ako sa aking naiisip. Adi, besh. Isang sigaw ng babae na kilalang kilala ko, ang pumukaw sa akin isip na lumilipad. At ayon nga hingal na hingal pa. Umalis din si Miss Tamara kanina. Dahil meron daw silang date ni Sir Michael, nakita ko naman sa dalawa na nagmamahalan talaga sila. Dahil sa parehong kislap sa kanilang mata, sa tuwing sila'y magkasama lalo na kapag napapasama ako sa dinner nilang apat. Oo, bihira na rin akong sinasama sa dinner ng aking boss, magmula noon okay lang naman sa akin, nagluluto na lang ako minsan sa bahay, o di kaya naman natutulog na lang ako nang walang laman ng aking tiyan. Hindi din naman ako ginigising ng aking boss, upang bihisan si CJ at siya na ang gumagawa. Hoy! Ang layo ng isip mo ha! Sundot ni Jana sa aking tagiliran, kaya naman napaigtad pa ako. Sinamon ko siya ng tingin, at nag-peace sign pa ang babae. May problema ka ba besh? May pag-alalang tanong niya sa akin, kaya naman napangiti ako sa kanya, para maibsan ang aking dinadala, ni hindi ko nga alam kung may problema ba ako o wala. Pakiramdam ko parang may bigat sa dibdib ko, na hindi ko malaman ang dahilan. Wala no. Ano ka ba, iniisip ko lang kung kamusta na ba ang pamilya ko, pagsisinungaling ko sa kanya, pero tinignan lang ako mula ulo hanggang paa, ang luka kong kaibigan. Naakala mo hindi nabenta ang sinabi ko sa kanya. E bakit hindi mo sila tawagan? Sagot pa niya na para bang galit pa. Dahil kung makatingin wagas, sabay hawak pa sa leeg at noo ko, na para bang inaalam kong may sakit ako. Alam mo besh, kakaiba ka ngayon, wala ka naman sakit, pero para kang lanta na gulay. Paismid pa niyang litanya sa akin, kaya inismiran ko siya. Hay naku, halika na nga, libre na kita wag ka nang amangal no. Bulalas pa niya at sabay hila na sakin, wala din naman na akong nagawa dahil nagpahila na ako. Andito kami ngayon sa mall, at palakad-lakad kami ni Jana. Sabi niya sakin kanina ililibre niya ako, ngunit mukhang nakalimot na naman ang kaibigan ko. Oy besh, tignan mo to o ang ganda. Tawag niya sakin, sabay turo sa dress na naka-hanger sa displayhan ng mga damit. Oo, di kunin mo na. Walang gana ko naman nasagot sa kanya, pinalo pa ako ng babae, dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Ano ka ba, hindi nga sakin yan, sayo yan no. Libre kita diba? Nakangiti niyang sagot sakin, kaya naman na-touch ako, dapat nga ako pa man libre sa kanya pero ito siya. Wag na besh, thank you na lang. Alam ko naman na kailangan mo ng pera. Wag muna akong intindihin, meron pa naman ako, mahaba kong sagot sa kanya, at ito na naman siya tinignan na naman ako ng pataas pababa. Alam mo Adi, kakaiba ka talaga. Alam ko naman na mahigit isang buwan na tayong hindi nagkikita, pero kakaiba ka ngayon besh, may problema ka no? Tanong niya sakin, at hindi ko na maiwasan ang mapahinga ng malalim. Heist! Lumabas na lang sa bibig ko, at napatango na lang ang aking kaibigan, at tinawag na ang sales lady, at kinuha ang dress na nakadisplay kanina. Hindi ko na siya inawat dahil ang alam ko para sa kanya ang damit. Care to share your problem, Bessie? Tanong niya sakin nang nakaupo na kami dito sa park, habang pinapanood ang mga batang naglalaro. Naalala ko tuloy si CJ isang araw lang na nawala siya, namimiss ko na siya. Oy, nawawala ka na naman sa sarili mo, pukaw sakin ni Jana. Sorry Jana, hingi ko ng paumanhin, iniisip ko kung sasabihin ko nga ba ang totoong nangyari sa kaibigan ko, o solohin ko na lang. Ngunit kalaunan, nagsimula na rin akong nagkwento sa kanya, ngunit hindi diretso. Jana, paano mo malalaman na mahal mo na pala ang isang tao? Tanong ko sa kanya, humarap pa siya sa akin, at tinitigan niya ang aking mga mata bago siya sumagot. Alam mo besh, kapag mahal mo ang isang tao, kahit wala pa siyang ginagawa o sinasabi sa'yo, yang puso mo, turo pa niya sa tapat ng aking puso, at tumigil saglit sa pagsasalita. Sabay sulyap sakin ng seryoso. Nararamdaman mo na lang na kapag malapit na siya sa'yo, kahit walang ginagawa dumadagandong ang tibok ng puso, nang hindi malaman ang dahilan. At kapag nasanay ka na sa ginagawa sa'yo, malulungkot ka na lang kapag may nagbago. Masasaktan ka nang wala naman sapat na dahilan. Mahaba-haba niyang litanya sakin.
Tinignan ko muna siya kung seryoso ba ang aking kaibigan, bago ako magpatuloy sa aking sasabihin, ramdam ko naman na mukha siyang seryoso. Paano kung galit naman sa'yo, I mean kung ayaw ka na niyang makita, hindi ka na sinasama sa pupuntahan nila, tapos parang gusto ka nang lumayo sa kanya, ngunit hindi niya masabi, alam mo ba yung ikaw na ang magsabi, na ayaw mo na aalis ka na parang ganun. Mahaba kong litanya kay Jana, sana naman wag madaming tanong at sagutin na lang ako. Tumingin muna siya sa akin, bago siya ulit nagsalita, mukha naman seryoso ang aking kaibigan. Kapag ganun baka naman may reason yung tao besh, o di kaya naman, may nagawang mali yung babae. Sagot niya sa akin kaya naman napaisip ako, mula kasi nang nagwala si CJ walang ibang umawat sa kanya, kundi si Mr. Arrogant, kahit nga si Sir Michael noon walang nagawa. Ganun din si Miss Tamara, kahit sabihin pa na aalis na ako. Ngunit pagkalipas ng mga araw, parang wala nang nangyari, okay naman na lahat naging normal naman ang lahat. Maliban lang sa pagbabalik ng babae noon at nanakit sa akin, at bigla na lang nagustuhan ni CJ ang babaeng yun. Doon na din nagsimula na para bang baliwala na ako sa penthouse. Natahimik ka na dyan, wag mo nang isipin yan okay, halika na nga at kakain na tayo, mukhang gutom ka na, ikaw ba ay pinapakain ng boss natin? Naku mukha naman mabait noon yun, lakas nga makapagbigay ng tips noon alam mo yun. Bulalas pa niya at hinhila na ako. Wala din naman akong nagawa, dahil mukhang wala akong lakas sa araw na ito. Dinala ako ni Jana sa isang Japanese restaurant, nagtaka din ako sa kaibigan ko dahil mukhang araw niya ngayon. Kung sa bagay nga naman ngayon lang kami nagkita. Pero hindi ba dapat ako yung manlibre sa kanya, dahil ako yung mas mahal ang sahod, ngunit to siya ngayon ang galante niya, kaya naman hinayaan ko na lang. Waiter, tawag pa niya sa mga waiter sa loob ng resto. Lumapit naman agad ang isa sa mga waiter, samantalang ako nakaupo lang at naghihintay, ang bigat-bigat kasi sa dibdib ko, dahil sa gumugulo sa aking isipan, ngunit napukaw ang pansin ko sa isang hajihikan sa dulo ng mesa, kung saan kami nakaupo ni Jana. Stopped I can't breathe, sigaw ng bata habang humahagikak, ang namimiss kong tawa ni CJ ay mukhang may nagbibigay na, dahil siya lang naman ang kasama ang babaeng unang sumampal sa akin noon. Habang nakatingin ako sa kanila, hindi ko mapigilan ang hindi malungkot, naramdaman ko na lang ang likido na damaloy sa aking pisngi, habang pinapanood ko sila, mukhang napansin naman nila ako pati si CJ tumahimik din, samantalang ang babae na pataas ang kilay sa akin. Aalis na sana ako nang may humawak sa aking kamay, nabigla pa ako dahil hindi ko inaasahan. Adeline are you okay? Tanong niya sa akin na may pag-alala sa kanyang mukha, sabay sulyap sa likod ko, kung saan ako nakatingin kanina. Dahil si Sir Luis lang naman, at naaninag ko pa ang may pag-alala sa kanyang mukha. If you don't mind, I know the place na pwede sa'yo. Kung wala kang tiwala sa akin pwede mong isama ang kaibigan mo, sabi sa akin na akala mo naman alam niya ang nararamdaman ko. Hindi naman ako sumagot, pero si Jana ang sumagot sa kanya. Hindi din nakaligtas ang aking kaibigan, dahil kanina napanganga pa siya sa biglang sulpat ni Sir Luis. Naku sir, buti pa nga makaalis na tayo dito, baka masira pa ang day off ng kaibigan ko, sagot ni Jana kay Sir Luis. Tumayo na kami at aalis na sana ako, nang biglang sumigaw si CJ at tinawag ang pangalan ko. Mine. Napaluha pa ako sa pagtawag ni CJ sa akin, ngunit hindi na ako tumingin sa kanila, at diretso na akong umalis, sumunod naman ang dalawa sa akin. Narinig ko pa ang iyak ni CJ pero hindi na ako sumulyap sa gawin nila, at baka nagkamali lang ako ng pandinig. Pero ang luha ko bigla-bigla na lang bumuhos, na akala mo isang ulan na hindi mapigilan. Panay pa ang punes ko gamit ang aking palad. Paglabas namin sa resto, nagpaalam na din ako sa dalawa, sabi ko sa kanila uuwi na lang ako, hindi pa sila kumbansido sa aking sinabi, ngunit yun talaga ang gusto ko, wala naman nagawa si Sir Luis at tumango na lang siya. Naiintindihan daw niya ang lahat kahit wala naman akong sinasabi. Umuwi kami ni Jana sa boarding house namin dati, at bumili na lang ng makakain namin, hindi naman nagtanong ang aking kaibigan, dahil bigla na lang akong bumigay ng iyak pagkarating namin sa boarding house. Panay naman ang haplos niya sa likod ko, na para bang naiintindihan ako, ni hindi nga siya nagsasalita.
Iyak lang ako ng iyak. Habang si Jana naman hindi umiimak. Hanggang sa napakod na ako, at wala na din luha na lumabas sa aking mga mata. Okay ka na ba? Kaya mo na bang kumain besh? Tanong niya sakin kaya inismiran ko siya. Ano akala mo sakin, may sakit? Sagot ko nang medyo okay na ako. Nakatulong din pala ang pag-iyak ko sa dinadala kong problema. Siya nga pala, yung phone mo kanina may tumatawag, hindi ko naman masagot kasi alam mo na, umiiyak ka kanina, nahihiya pa niyang sagot sakin, kaya naman dali-dali kong kinuha ang aking cellphone, at baka ang magulang ko na ang tumatawag, ngunit nadismaya ako dahil number ng aking boss ang madaming missed calls. Sino yan? Tanong ni Jana sakin at agad kong tinago ang cellphone ko. Wala, sa bahay tumatawag sila, mamaya ko na lang tawagan, halika na kain na tayo. Gutom na ako besh, pag-iiba ko sa usapan namin, mukha naman na paniwala ang aking kaibigan, ngunit napatingin pa siya ng isang beses sakin. Natapos na kaming kumain ni Jana, at mag-aalas 9 na ng gabi, balak ko na rin matulog dito, ngunit walang humpay na tawag ang aking boss sa akin. Nagtaka naman ako at bakit tawag siya ng tawag, samantalang ang saya naman nila kanina. Ngunit mas lalo pa akong nagulat, nang sunod-sunod na text message niya sakin kanina. Adeline, where are you? Come back now. Why you not answers my calls? Are you busy to flirting someone? Dahil sa akin inis, hindi ko pinansin ang mga himutok niya. Lalo na sa last message niya sakin. Hindi ko na rin sinabi kay Jana ang laman ng text message ng aking amo. Adi, dito ka na ba matutulog? Hala besh gabi na. Baka hanapin ka ng amo natin. Tanong sa akin ni Jana na may pag-alala sa tinig niya, kung sa bagay mag-aalas 10 na ng gabi. Pwede ba dito muna ako besh? Uuwi din ako mamaya, mag-taxi na lang ako, total naman malapit lang, siguro konti lang babayaran ko no. Sagot ko naman sa kanya, at ang babae mukhang nakahalata na sa akin. Besh, may something ba kayo sa amo natin? Diretso niyang tanong sakin na kinaubo ko pa, dahil sakto naman na umiinom ako ng tubig. Wala no. Bakit naman magkakaroon baliw ka ba? Nauutol kong sagot sa kanya, napangiwi pa ako dahil sa hindi maliwanag na sagot ko, mabusisi pa man din si Jana. Sus wala daw. Kung makatingin ka kanina sa kanila, para nang gusto mo no sumunod sa sama ng loob mo alam mo yung eksena na huli ang asawa na may mistress. Bulalas pa niya sakin, ganun na ba ako kanina ka-obvious? Wala nga, nasasaktan lang ako kasi pakiramdam ko, hindi na ako gusto ni CJ, pag-aamin ko sa kanya, ngunit hindi benta sa kaibigan ko. Sus, kay CJ nga ba o sa ama besh? Yung titig mo kanina sa tatlo sa ama alam ko yun kilalang kilala kita, naku nagmamahal na pala ang kaibigan pero in fairness ha, sa CEO pa natin, pero palalahanan kita bes ha, yung karibal mo hindi mo ba kilala yun? Isang sikat na model yun, pero wag kang mag-alala besh sa'yo ako, di hamak naman na mas maganda ka dun no. Puno lang yun ng make-up. Mahabang litanya ni Jana sa akin, na bigla kong kinatahimik. Dahil sa last ng kanyang sinabi sakin. Ngunit nabulabog na lang kami, nang biglang may kalampag sa gate sa baba. Nasa taas kasi kami napalapag ni Jana. Mga sigaw ng tao, at tinatawag ang may-ari ang naririnig namin ni Jana. Kaya naman lumabas na kami, at makiusyoso kung sino man ang mga yun. Ngunit nabigla na lang ako, nang marinig ko ang malakas na sigaw. I said I want to talk to the owner this place right now. Where is Adeline? Nagdadagundong na sigaw ng kilala kong boses, ang umalangaw sa labas ng boarding house namin ni Jana.